ating lahat patungkol po sa ating ginagawa lingkod. Sabi po ng mga talata from verse number 10, "But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." Tayo po munang lahat ay muling yumuko at pumikit, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito na kung saan kami ay iningatan mo na makarating dito po sa inyong bahay-sambahan. Salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob po sa amin. Lord, sa mga oras na ito sa amin pong gagawing pag-aaral, tunay po, Panginoon, na hinihiling namin ang karunungan ay naway magmula po sa inyo na ipagkaloob niyo po sa amin. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng malinis na puso. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mababang kalooban sa amin pong mapag-aaralan ay naway tunay po na kami ay inyo pong kausapin. Ikaw po, Panginoon, ang magpalago ng aming mga pananampalataya. Kung sino man po sa amin, Panginoon, ang nangangailangan ng kalakasan, ng encouragement, tunay po, Panginoon, na sa aming gagawing pag-aaralang ito ay kanila pong makamtan. Ikaw rin po, Panginoon, ang magbigay kalaguan. Lord, salamat po sapagkat ang inyo pong salita ay buhay at makapangyarihan, na siyang nagpapalakas ng amin pong buhay at ng amin pong pananampalataya. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin inihiling ang katagumpayan at ang pagpapala ng langit. Tunay po na ibuhos mo ito sa inyo pong mga anak. Salamat po muli, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so you may be seated. Well, in 2 Timothy chapter 3, dito rin po makikita natin na kung papaanong itong si Apostle Paul ay nag-mentor kay Timothy. Napakahalaga po na mayroong nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Napakahalaga na mayroon pong nag-guide sa atin para po sa ating paglago sa pananampalataya. At the same time, paglago rin sa kaalaman mula po sa salita po ng Panginoon. Balikan lang po natin itong mga talatang ito dahil maganda po atin tong himay-himayin. Sabi po kasi dito sa verse number 10, "But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, and at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me." Madalas nating naririnig itong verse number 11 na ito na ang Panginoon ang siyang nagliligtas sa atin sa lahat ng panganib at pagsubok. Madalas nating naririnig ang Panginoon ang tumutulong para tayo po ay ibangon o itayo sa atin pong pagkalugmok o kaya sa atin pong pagkabagsak. Sabi ng Bible, "The Lord delivered me, but out of them all, the Lord delivered me." And in verse number 12, "Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." Nung binalikan ko po itong pangyayaring ito, sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy, "Ikaw, Timoteo, alam mo ang salita ng Panginoon." Naniniwala tayong lahat na ang Diyos ang siyang tumutulong. Naniniwala tayo na ang Panginoon ang siyang naglalagay po sa atin sa kalagayan na kung saan doon natin makikita at mararamdaman ang presensya ng Panginoon. Pero meron ho kung napansin dito na napakahalaga na sana ito rin po ay bigyan natin ng pansin sa atin pong buhay bilang isang mananampalataya. Yung sinabi sa verse number 10, "But thou hast fully known my doctrine." Well, the title of our message for this evening is "Live in the Right Doctrine." Alam nyo ho, yung idea
na sinabi ng Apostle Paul, out of them all, the Lord delivered me. Yun po ay nakapaloob sa aral at katuruan ng Diyos. Hindi po ito basta paniniwala lang. Ito po ay katuruan. Kaya nga, kapag ang isang mananampalataya ay mayroong tama na doktrina sa kanyang buhay, lahat ng kanyang mababasa sa Biblia, hindi magiging mahirap intindihin. Okay? Maging ang pangako po ng Panginoon. Pansinin po ninyo. Sabi niya rito, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Lystra, at Iconium. Well, according to Apostle Paul, lahat ng kanyang pinagdaanan, lahat ng kanyang mga naranasan, maganda at hindi maganda, ang sabi ng Bible, lahat ng yan ay tinulungan siya ng Diyos. Amen? Lahat ng yon nandoon ng Panginoon. Pero, mga kapatid, kung hindi ho natin alam ang doktrina ng Biblia, maging ng patungkol po sa ating Diyos, baka bumigay po tayo. Alam nyo, napakahalaga ng doctrine. Sabi nga ng dictionary, yung doctrine, yan po ay fundamental, vital, na katuruan na dapat maintindihan natin. Pag pinag-usapan po natin sa sakyan, meron tinatawag na mga vital parts, yung mga fundamental parts na hindi po pwedeng mawala sa isang sasakyan para umandar. Naintindihan po ninyo? Kasi yung tint ng sasakyan, yung inilalagay sa salamin o sa windshield, kahit wala nun, aandar ang sasakyan. Kahit nga wala siyang glass o walang bintana, naintindihan po ninyo? Alright? Aandar pa rin siya. Ano yung mga vital parts or yung mga fundamental parts na hindi pwedeng mawala sa isang sasakyan? Naintindihan po ninyo, mga kapatid, napakahalaga ng gulong. Tama po ba? Napakahalaga ng makina. Napakahalaga ng manubela. So ito yung mga piyesa ng sasakyan na hindi pwedeng wala sa kanya. Naintindihan po ninyo, yung mga pabango, yung mga pintura, kahit bulok-bulok yan, basta't may gulong yan, may makina yan, may gasolina yan, may manubela yan, aandar pa rin yan, kahit may kalawang yan. Naintindihan po ninyo? So ganun din, in Christian life, para kay Apostle Paul, sabi niya rito, thou hast fully known my doctrine. Ang sabi nga ho ng verse number 15, dyan pa rin po sa chapter na yan, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. So meaning, napakahalaga ng katuruan na nagmumula sa salita ng Panginoon. Kapag ang atin pong doktrina mali, ang atin pong magiging buhay ay mali rin. Kasi doon ho papasok yung atin pong pananaw. Doon ho papasok yung atin pong mga plano at gagawin sa buhay. So tignan po ninyo, in verse number 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kahapon, nasa meeting po kami. Nasa meeting po ako, and then nagkita-kita po kami, yung mga dating worker ng church, ng Blessed Hope. Nagkaroon po kami ng parang get-together. At nagkaroon po kami ng mentoring. Kaya nga salamat sapagkat meron pong pastor, merong bishop na tinuturuan pa rin kami. Alam niyo, ang naging topic namin, ano po ba ang masasabi natin sa mga nawawala sa gawain ng Panginoon? Because kung ang pag-uusapan, yung kalipunan, naniniwala ko, bawat isa po sa atin dito, hindi tayo aksidenteng napunta sa gawain ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na kilala tayo ng Diyos? Naniniwala ba kayo ron na hindi pa tayo pinapanganak, alam na ng Panginoon ang magiging tahakin ng buhay natin? Tama po ba ako? Di ba sinabi yan kay Prophet Jeremiah? Before I formed thee in the belly, I knew thee. Ang linaw nung sinabi nung talata, bago ka pa mabuo sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita, and I ordained thee. So, ibig sabihin, ang Diyos, hindi pa tayo sinisilang, may plano na siya. Naintindihan po ninyo? Kaya kung tayo po ay napunta sa gawain, hindi aksidente na yung bahay po ninyo nakatok.
Delikado, himatokhang. Yung nakatok, okay po yun. Yung natokhang, delikado yun. Ang ibig ko sabihin, hindi ho aksidente na may pumunta sa inyo para ituro ang salita ng Diyos. Yan po ay tinakda ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na tayo po ay, nasa harapan ng Panginoon at alam niya kung ano yung gusto niyang gawin para sa atin? So sa madaling salita, ang sabi ng Bible, and from the child, sabi na, and from a child, thou hast known the Holy Scripture. Alam mo na ang salita ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, doon sa amin pong naging topic, simple lang po, ayaw namin, hindi namin, kumbaga pinaplano na may mawala, pero talagang may merong mangyayaring ganon. Kumbaga, may mawawala at may mawawala. Tignan po ninyo. Doon pa lang sa mga talata natin, tignan nyo na ho ito, iba pa yung sinasabi kong doctrine. Sabi ng verse number 10, thou was fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions. Kapag ang isang Kristiyano hindi na doktrinahan ng salita ng Panginoon ng tama, pag dumating ang persecution, kamusta po kaya? Ang daming mga nagsalita na sila tumanggap sa Panginoon, sumunod sa tubig ng bautismo, pero nung sila inusig na, nung sila pinagbawalan na, kamusta na? Pero kung tama yung kanilang doctrine sa pinanghahawakan, hindi sila bibitiw. Tama? Anong sabi ho ng verse 12? Yea, and all that will live godly. Kasi yung pag-attend, that is godliness. Yung pagbabasa ng Bible, that is holy living. Amen po ba? Kabanalan yan. Yung pagsunod sa tubig ng bautismo, tama yan sa harapan ng Panginoon. Yung pagbibigay, lahat, yung inyong mga ginagawang paglilingkod, pagkanta, pagtugtog, pagtuturo, o kung ano paman na kayo ay nagagamit sa gawain ng Diyos, asahan nyo na kayo ay susubukin. Tama ba ako, mga kapatid? Wala namang nakapagpatuloy sa Christian life na sa buong Christian life ng kanyang pananatili sa gawain na hindi siya dumaan sa problema. That is impossible. Lahat po tayo dumaan sa matinding pagsubok. Yung iba nga, batang-batang Kristiyano pa lang terrible na yung battle Bagong Kristiyano pa lang, terrible na yung atake ng kaaway. Kasi nga, ang gusto ng dyablo, ikaw na nagsabing tumanggap sa Panginoon, patunayan mo. Tama po ba? At para mangyari yon, para tayo kumapit at huwag mawala, aralin natin yung tamang doktrina. Kaya sabi ni Apostle Paul, thou hast known my doctrine. Alam mo yung tinuro ko, alam mo yung mga pinanghahawakan ko sa buhay. Kaya yung kanyang mga inelaborate, inisa-isa niyang problema na naranasan niya, hindi siya nawala. Because ang sabi ng Bible, out of them all, the Lord delivered them. So inalis ako ng Panginoon doon. Iniligtas ako ng Panginoon. Kapag ang alam lang natin, kayang gawin yun ng Diyos, mga kapatid, hindi ho tayo mananatili sa gawain. Lahat tayo, sasang-ayon sa sabihin ko, naniniwala kayo, kaya tayong tulungan ng Diyos. Tama po ba? Pero iba yung paniniwala na ikaw ay naturuan na gagawin yun ng Diyos. Iba ho kasi yung naniwala ka lang, lalo nakita mo at sinabi ng iba. Pero yung ikaw mismo, na doktrinahan ka, kahit anong mangyari, hindi ka mawawala. Tama po? Sabi ng Bible, persecution. Naranasan niyo ba na kayo ay pinagbawalang umattend? Naranasan niyo ba na kayo pinagbawalang sumunod sa tubig ng bautismo? Naranasan niyo ba na kayo pinagbawalang umattend ng Bible study? Naranasan niyo bang pinagbawalang kayo na wag na kayong tutungtong sa church na yan? Naranasan niyo ba na pinapili kayo kung sino ang mas mahalaga at gusto ninyo? May mga ganyang sitwasyon sa buhay ng Kristiyano. Maninindigan ka ba kung batang Kristiyano ka? Ano pa alam mo? Ano ba ang alam mo na sa Biblia noong mga panahon na yon? Nung batang Kristiyano ka pa lang. Kaya may mga nawawala.
Tama? Kaya ang dapat, tayong mga ginagamit ng Panginoon sa pagtuturo, kayong mga nagwiwin sa mga kasama natin sa church, bata pa lang, doktrinahan na natin ng tama. Ituro na kagad natin yung sinasabi ng Bible patungkol sa kanilang buhay bilang isang mananampalataya. Dahil hindi ho natin alam kung kailan aatake ang kaaway. Baka pag uwi niyan, patapos makinig ng salita ng Panginoon, meron ng sisira ng kanyang napakinggang mensahe. Tama po ba? At eto pa, alam niyo bang mismong ang Panginoon, tinry ni Satan na magduda sa salita ng Diyos. Di ba, ano ang atake ni Satan? Totoo ba? Tama? Hello? Nandiyan po ba kayo? Okay. Matapos na bilinan ng Panginoon, itong si Adan at si Eva, anong ginawa ng kaaway? Totoo ba? Kaya pagkatapos nating mapakinggan ng salita ng Diyos, mga kapatid, pag uwi natin, ilalagay tayo ng kaaway sa sitwasyon na yung atin bang napakinggan, totoo ba? Alam nyo, naobserbahan ko lang, nung panahon ng mga apostol at nung mga panahon na sa Book of Acts, yung mga Kristiyano noon, para pahirapan, ang gagawin, sinasaktan. Naintindihan niyo po ba? Kinukulong, binubugbog, ipinapahiya sa publiko, diba? Yan ang ginagawa sa kanila. Okay? Naintindihan niyo ho? Ang persecution noon, mga kapatid, sasaktan ang mga Kristiyano. At nung mga early times ng buhay po namin, may mga ganun pa. Talagang kinukulong yung bata, yung anak, kinakalbo, babae, mga kapatid. Napakagandang babae, ang haba ng buhok, kinalbo ng tatay para wag lumabas ng bahay, wag pumunta ng church. May mga ganun pang pangyayari noon. Ang tawag namin doon, persecution. Tama po? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Ngayon, iba ang atake ng kaaway. Ewan ko po, no, kung meron man siguro sa mga ilan lugar na lang, wala na ho siguro itong, sige, kakalbuhin kita pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko, mga kapatid? Ang atake ng kaaway ngayon, maganda. Hindi mapanakit. Ang atake ng kaaway ngayon, yung magugustuhan natin, hindi yung aayawan natin. Yung ilalagay tayo sa pipili tayo. Tama? Kasi kaya ko nang sabihin sa inyo, pag kayo pinagbawalan, bago niyo pa yung naranasan, ilang siglo na ang dumaan. Yan ang naranasan ng mga unang Kristiyano. Pero nung tumuloy sila, hindi nanalo kaaway. Pero ang battle natin ngayon, iba. Yung pipili ka. Kung ano ang mas mahalaga, yung gusto mo o yung gusto ng Panginoon. Yung magaang sa'yo o yung magsasakripisyo ka para sa Panginoon. Yan ngayon ang battle ng mga mananampalataya. Tingnan nyo, bakit ganun pa rin? Hirap pa rin lumago ang church. Samantalang bantad na tayo doon sa mga Kristiyanong kahit pinigilan nagpatuloy, lumago pa rin at nasunod pa rin ng kalooban ng Diyos. Tama po ba? Bakit gano'n? Kasi iniba ng kaaway yung kanyang pamamaraan. Kumbaga, hindi na kayo pipigilan. Kaya lang, ang magiging kapalit niyan, hindi kayo magiging masaya. Bakit? Sige, pinili nyo yan Di bahala kayo. Patunayan nyo kung totoo yung pinili ninyo. Naintindihan nyo yung sinasabi ko, mga kapatid? Nakukuha nyo yung ibig ko sabihin? Tingnan nyo. Pagdating sa church, ang persecution, yung mahihirapan ka, susunod ka sa kalooban ng Diyos. Ngayon, baliktad. Pag nahihirapan ka sa pagsunod, tsaka ka aalis. Ewan ko kung naintindihan niyo yung ibig kong sabihin. Noon, para wag kang pumunta, pahihirapan ka ng kaaway. Yung hirap na yun, ang gagamitin niya para mapigilan ka. Ngayon, pag napahirapan ka sa church, o kaya naobliga ka sa gagawin mo para sa Panginoon, yun na ngayon ang ginagamit ng kaaway, kaya umaalis. Ewan ko kung naintindihan niyo ibig kong sabihin. Mapagalitan mo lang, susuko na. Kahit nga sa mga worker nang, alam niyo po yun, Ninang Flor.
maabot po kayo ng panahon na yon. Tama? Mapagalitan mo lang, sasama loob. Mapagsabihan mo lang, mag-iiba na yung kanilang ginagawa sa ministry. Kami noon, iba. Naintindihan niyo? Pag ang Kristiyano, tinamaan ng matalim sa preaching, nag-iiba na damdamin. Samantalang noon, di ba? Kahit pigilan mo, kahit patayin mo, tumutuloy sa gawain. Book of Acts, basahin po ninyo. Tama. Pinatay na nga, nagpe-prayer meeting pa sila eh. Hello? Pinatay si Stephen, nagkawatak-watak sila. Anong sabi ng Bible? And they all scattered abroad. Preach the word of God. May pinatay na, nangangaral pa. Ngayon, pag ang pastor nangaral at may tinamaan, umaalis na. And that is the new type or modern type of persecution ng mga Kristiyano. Hindi kayang labanan ang nararamdaman. Kasi nga, pinapamper ng kaaway. O di sige, ayoko rito. Doon ako atin sa iba na hindi kami pinagagalitan. Tama. Napakaraming mga ino-offer ngayon sa online. Napakarami kayong mapapanood sa online na kapag nagturo, ang kanilang tinuturo, basta salita lang daw ng Diyos, walang commitment, walang kahit anong burden, basta't makinig ka lang. Isipin nyo, meron tayong online, tama? Ilan ang nanonood? Kasi baka dyan, obligahin kami. Kasi dyan, baka kailangan tumulong kami. Sa pinanood namin sa iba, manonood ka lang, nabe-bless ka na, wala kang gastos. So, where's the commitment? So, nag-iiba na. Naintindihan po ninyo, mga kapatid? Sabi ko nga, hindi ko binabalik yung dati. Pero tignan ninyo, kung hindi tayo magiging wise at hindi tayo magiging maalam sa doktrina, marami sa atin, isang araw mawawala. Bakit? Hindi natin kinaya yung persecution. Hindi natin kinaya yung afflictions. Tama? Pag sinabi natin affliction, iba yung persecution. Yung persecution, yung gagawin mo, kinokontra ka. Yung affliction, yan yung nasa sayo. Ikaw na yan. Naintindihan po ninyo, yung nararamdaman nyo. Sabi ko nga, pagdating sa usapin ng ministry, eto ho yan eh. Sabi ni Apostle Paul, thou hast fully known my doctrine. Ibig sabihin, sabi ni Apostle Paul, yung paniniwala ko and manner of life ay mahalaga. Kasi kung talagang tama ang doktrina mo, yung manner of life mo, tama rin. Hindi po pwedeng maalam ka sa Bible, pero hindi ka tama sa harapan ng Panginoon. Or else, puro head knowledge lang tayo. Kaya ko i-recite ng Bible, pero hindi ko kayang i-apply. Yun yung mali sa harapan ng Diyos. Ang dami mong alam, ang dami mong kayang ituro, pero pagdating sa usapin ng pag-a-apply, hindi nakikita sa buhay. Kaya sabi ng Apostle Paul, thou hast fully known my doctrine and my manner of life. At eto yun, sabi ng Bible, alam mo yung purpose ko kung bakit ako pumunta rito. Alam mo yung aking hirap, alam mo yung pag-ibig ko, yung pagpapahinuhod ko, yung aking persecution, affliction, and everything. But out of them all, the Lord delivered me. Amen? Kaya nga, ito ho yung ating bibigyang pansin. Alam nyo, sabi ng Bible in 2 Timothy chapter 3, verse 16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Kaya ito ho ang ating bibigyang pansin. Ano ho? Live in the right doctrine. Meron ho kasing doktrinang mali. Kaya ang kailangan natin yung tama. Amen? Yun ho yung ating bibigyang pansin. And number 1, kung tayo ay nabubuhay sa tamang katuruan, you have a right perspective in life. Tingnan niyo po itong sinabi sa Philippians chapter 1. Verses 20 to 23. According to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Look at his obedience to God.
Sabi ng verse number 20, whether it be by life or by death. Verse 21, for me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I wot not. For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Kasi nga, during the time, may sakit na siya nito. Kung mamamatay siya, okay lang kasi masaya siyang haharap sa Panginoon. Kasi nga, naglingkod siya ng tama. Okay? Kung mabubuhay pa siya, hindi rin siya nanghihinayang. Bakit? Kasi nga, ito'y mapapakinabangan pa ng mga kapatiran. And look at his perspective in life. Hindi na para sa kanya. And if we have the right doctrine sa buhay natin, hindi tayo mabubuhay ng para sa atin. Mabubuhay tayo para sa Panginoon. Kaya tayo nahihirapang gawing mabuhay para sa Kanya kasi nga, hindi ho dahil sa hindi tinuro ng Bible, hindi ho natin naiintindihan yung doctrine. Yung theology na nakapaloob doon. Tandaan po ninyo, sabi ng Bible lahat po tayo nilikha para sa Panginoon. Amen? So sa madalit salita, paano ba tayo dapat mabuhay bilang isang niligtas, bilang isang manampalataya? Again, doctrine is a fundamental teaching na kailangan nating ipamuhay, kailangan nating matutunan. Tama po ba? Ang mga totoong naligtas, hindi na tayo sa ating sarili. Tayo po ay sa nagligtas na sa atin. Amen? We are bought with a price, sabi ng Bible. Therefore, glorify God in your life and in your body. So sa madalit salita, kung maintindihan natin ito, yung kaligtasan, hindi lang ito para enjoy natin sa langit, kundi ang pinakikita rin po nito is yung ownership. Kaya pag hindi ho tama ang doktrina natin sa salvation at ang tingin lang sa salvation, yung pupunta lang tayo sa langit, mali po ang ating paniniwala. Hello? Nagkakaintindihan po ba tayo? Hindi ho mali na yung mga naligtas pupunta sa langit. Tama pong doktrina yun. Pero hindi lang po ang kaligtasan papunta sa langit ang binigay at tinuro sa atin, kundi yung kung paano tayo dapat mabuhay bilang mga totoong niligtas ng Diyos. Yun ho yung magandang doktrinang maintindihan natin, mga kapatid. Kasi kapag ang nasa isip natin, saved na tayo at pupunta sa langit, babaliwalain na ho natin ang church. Babaliwalain na ho natin yung Christian service, yung paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Sa langit na ako pupunta. Ano pa gagawin ko dyan? Kaya nga magandang itama natin yung doktrina natin patungkol po sa ating buhay bilang mananampalataya. You know, sabi ng verse number 7 to 8 ng Philippians chapter 3, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yet doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. So kapag tama ang doktrina, tama ang perspective. Amen? Kasi doon magmumula yung ating pananaw sa atin pong naintindihang aral. Kaya kung ano yung kayang gawin mo, yun ang doktrina mo. Hello po. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun ang pinaniniwalaan mo. Ang tanong, yung bang paniniwala ko, tama. Yung bang paniniwala ko, yun ba yung sinabi ng Bible? Kaya magandang salaminin natin, kaya ba tayo pumupunta ng church para mag-enjoy lang o para gawin yung kalooban ng Panginoon? Dahil kapag ang doctrine natin sa pagpunta ng church, para i-bless, mga kapatid, may nakakalimutan tayo. Kaya tayo pumunta rito is to serve. Secondary na lang yung blessing ko, i-bless tayo ng Panginoon pag nag-serve tayo. But the main reason kung bakit tayo pumupunta sa bahay ng Panginoon is to worship. Amen? To praise the name of the Lord. Ang tawag sa atin, mga servant tayo ng Diyos. Kaya nga pag pumupunta sa gawain ng Panginoon, huwag tayong pumayag nang wala tayong gagawin. Pag sinabi ng song leader, kanta, kanta.
Pag sinabi ng song leader, magbibigay tayo. Pag sinabing manalangin, mananalangin tayo. Kasi nga, kaya tayo nandito, not just to receive the blessing from God, but also to serve Him. Kaya yun yung main reason, pupunta ako, magsaserve ako sa Panginoon eh. Tama po ba? Anong tawag sa ginagawa natin? Nagsiservice tayo. Tama? Hindi ho tayo namimigay ng ayuda rito. Pupunta ako ng church, tatanggap ako ng ayuda sa Panginoon eh. No, pupunta ako rito kasi gusto kong mag-serve sa Panginoon. Amen? Itama ho natin yung ating doctrine. Baka hanggang ngayon, ang doktrina pa rin natin, yung paniniwala sa mundo na dapat ako. Mali, ang doktrina ng Bible, dapat siya. Amen? Kaya yun ang dapat pananaw ng mga totoong mananampalataya, yung makapaglingkod sa Panginoon. Sabi ni Apostle Paul yet doubtless I count all things but loss. Tingnan nyo, ano na ang mas mahalaga sa kanya? Sarili? Hindi. Kayamanan? Hindi. Ano mas mahalaga sa kanya? Si Kristo. Kasi tama na yung paniniwala niya. Hello po. Kaya hindi natin panghihinayangan yung ginagawa natin kasi nga, ayon sa tinuturo ng salita ng Diyos, dapat ang mas mahalaga si Kristo. Okay. Bakit may mga nahihirapang pumunta sa gawain? Pwedeng malayo, pero may mga malalapit, wala rin. Tama po ba? Kanina, sabi ko, piaatin kaya ang lakas ng ulan. Siyempre, nandun yung pag-aalala ko. Bilang tao, hindi naman ako Diyos, hindi naman ako all-knowing. Ano bang malay ko kung hindi na kayo magbibihis? Ano bang malay ko kung bigla kayong sinipon, pumatak yung ulan? Parang hindi ako makaka-attend, may sipon ako. Kumukulog pa nga lang, kumikidlak pa nga lang Sinipon ka na kagad, di pa bumabagsak. Diba? So, iisipin ko, may pupunta kaya. Pero may pumunta So, ibig sabihin, tama pananaw nyo. Tama prinsipyo ninyo. Dahil may inuna pa rin kayo ngayon. Inuna nyo pa rin gawain ng Diyos. Sabi ko, tanong ko kay Preacher Carlo, marami na ba? Sabi niya kanina, Pastor ko, konti pa lang po. Habang sinusundo ako kanina. Si ano pa lang po. Sino ba yung unang binanggit mo? Si Maris. Si Maris talagang laging una to Di maunahan to Dapat hindi apelido mo. Dapat si Maris di maunahan. Ano yung sabihin mga kapatid? Yung idea ba na nag-aalala kami, may pupunta kaya? Pero kung lahat ng Kristiyano, tama ang doktrina, pagdating sa gawain ng Panginoon, tingin ko po puno tayo. Kahit umuulan. Tama? Tingin ko po itong offering basket ito, lagi rin itong puno. Kapag tama ang doktrina natin, hindi tayo manghihinayang, hindi tayo magtitipid sa gawain ng Panginoon. Sabi ko nga, kung titipirin natin sa sarili natin, huwag sa gawain. Ang tipirin natin, yung layaw natin. Kasi kung tama doktrina mo, lahat yan babalik sa iyo. Amen? Tama po ba? Kaya tayo nahihirapan kasi nga ang problema is doctrine. Bakit kinaya ni Apostle Paul yung persecution? Bakit kinaya niya yung affliction? Sabi ng Bible di ba? Ang linaw-linaw ng verse number 12 o verse number 11. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured. Yes, sasabihin natin, kasi pinalakas siya ng Panginoon. Kayo ang tatanungin ko. Lahat tayo pinalalakas ng Diyos. Say amen kung totoo. Amen. Pero bakit nanlulupay-pay pa rin tayo? Bakit may mga time nawawalan tayo ng gana? Bakit may mga time hirap tayong sumunod? Sinabi naman ng Bible yan. Alam na natin na ang Panginoon pinalalakas tayo. Tama po ba? Ang Diyos tumutulong sa atin. You know, the problem is, hindi yung alam natin. Ang problema, yung doktrina natin. Pag sinabing doctrine, hindi pwedeng mabago. Hindi pwedeng mawala. Pag sinabing ang gulong ng sasakyan bilog, hindi mo pwedeng gawing kwadrado. Nilagyan ko ng gulong kaya lang kwadrado Gulong nga, pero mali naman. Hello, nagkakaintindihan po ba tayo? Pinaniwalaan mo nga, kaya lang sa mali naman. Ano po yon? Tingnan nyo. Hindi ba kapag tayo naniwala, minsan may panahon? Kasi may panahon, pag gusto natin, gagawin natin.
Pag hindi, medyo pag-iisipan muna natin. Pag sinabi ng Bible, I will never leave you nor forsake you, kahit anong problema, maliit o malaki, kahit nasaang lugar ka, probinsya man o Maynila, sa ibang bansa man, yung sinabi ng Panginoon na yun, hindi nag-iiba yun. Tama. Hindi sa malaking problema lang applicable yun. Hindi lang sa maliit pwedeng mangyari yun. Sa kahit anong sitwasyon, mangyayari yun. Kasi tinuturo ng Bible yun. Kaya nga kung titignan po ninyo, mga kapatid, kung meron tayong tamang doktrina, meron din tayong tamang pananaw sa buhay. Kaya nga, yun ho yung magandang maintindihan po natin dito po sa ating pinag-aaralan. And then second thing is, you have a right practice in living. Ayan. In Acts chapter 2, sabi po rito, verse number 42, ito ho yung basihan. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Kanina, pinipigil ko muna yung sarili ko. Hindi ko muna sinabi to. Kasi nga, gagamitin ko to sa second point. Sabi ng Apostle Paul, alam mo yung aking doctrine. You know, from the beginning ng iyong Christian career, yung iyong Christian life, sabi ng Bible, thou hast known my doctrine. So yung doctrine ni Apostle Paul dito is apostles' doctrine. Okay? 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. So, ibig sabihin, yung merong tamang doktrina, ito yung ginagawa. Okay, sundan na po natin, 43 to 47. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things common. Okay. Sa family, may mga pagkakataon na hindi tayo nagkakasundo-sundo. Anak sa anak, magkapatid, magulang sa anak, o mag-asawa, kung minsan merong tinatawag na pagtatalo. Pero normal yon kasi nga magkakaiba tayo ng personality. Kahit iisa tayo ng dugo, may ganun talagang nangyayari. Pero, imposible ba na magkaroon ng unity? Hindi. Pwede pa rin. Paano? Tignan po ninyo. Sabi ng verse number 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together. Pwedeng yung nagkakagulo, magkaisa. Sa paanong paraan? Sa pagkakaroon ng tamang katuruan. Kahit tayo rito, mag-aaway-away tayo. Pag ang pinag-usapan dito, ano po ba gusto niyo sa church? Hello? Pag-usapan natin, pinturan ng church. Anong kulay ang gusto nyo? Example lang, ano yung gusto nyong kulay? Halimbawa, magpapa-repaint tayo. Anong kulay gusto nyo? Tingin ko, Pastor, medyo i-lighten natin ng konti. Medyo gawin nating yellowish. O kaya, Pastor, gawin nating gray. So pag yun ang pinag-usapan, tingin ko po, hindi matatapos yung pinturang yan. O kaya, baka maging stripe yan. Bakit? Magkakaiba tayo ng gusto. Tama? Okay. Sabi rito, and all that believe were together and had all things common. Ano ang sinyales ng merong tamang aral? Una, nagkakaisa. Tama? Kasi tingnan nyo, kung tama ang paniniwala ko sa Biblia at tama ang paniniwala nyo, tingin ko hindi ho tayo mahihirapang magkasama sa church. Hindi ako mahihirapang manguna, hindi kayo mahihirapang sumunod kasi tama yung ating parehas na pinaniniwalaan. Kasi sabi ng Bible, and all that believe were together. Tanong ko po, sino tinanggap nyo para kayo maligtas? Naku, baka may iba kayong tinanggap, di nyo masabi. Sino ang tinanggap ninyo para kayo ay masave? Mother Ruden. Si Gab. Dapat si God. Hindi si Gab. Parang na wrong spelling ka. God, di ba? God o Gab. Si Gab yung nag-disciple, nagdala sa'yo, pero si God yung nagligtas sa'yo. Tama? Okay. Ang tinanggap natin sino? Si Jesus Christ.
Okay? Sabi mo sa katabi mo, si Jesus Christ. Pero bakit parehas kayo nang tinanggap kung minsan hindi kayo nagpapansinan? Hello? Tama ba ako? Parehas ako nang tinanggap. Yung kaligtasan niya, kaligtasan ko rin. Yung Panginoon niya, Panginoon ko rin. Yung baptisin niya, baptisim ko rin. Bakit ba? Maalat-alat ba yung tubig sa iyo? Sa kanya, matamis-tamis? Kasi pastor, ang dami nang nauna, kaya medyo iba na yung power. Naisip ko rin yun eh. Yung iba ayaw magpahuli. Bakit? Pag love nila, hindi na tubig. Putik na eh. Meron ng latik sa ibabaw. Kumbaga sa ano, meron na sprinkle na kung ano-ano. Pero mahalaga, nabaptize kayo. Banal na tubig yun, mga kapatid. Ano ibig sabihin? Iisa ang baptism natin. Iisa yung Kristo tinanggap natin. Iisa yung Bible natin. King James yung ginagamit natin. Tama? Bakit may mga pagkakataon hindi tayo nagkakaintindihan? Not because of yung Kristo o yung church, baka yung ating paniniwala. Baka hindi tayo parehas ng paniniwala. Okay. Ang saligtasan, pare-pares tayo. Kahit nauna pa kaming naligtas at kayo ngayon lang, parehas-parehas ng langit pupuntahan yan. Tama? Yung na-save. Okay, tanong natin. Brother Gab, anong year ka na-save? Totoo. 20? Zero din. May 10, ngayong taon. May 3, ngayong taon. Maris, kailan ka na-save? Anong taon? Taon na lang. 2012. O, Ate Sars, anong year ka na-save? 2004. So, kahit ilang taon pa yung mga nauna sa atin na na-save, ang punta nyo pa rin langit. Kahit kasi save lang nito, ngayong araw na to, ang punta pa rin niya, langit. Tama po ba? Magkakaiba lang tayo sa reward. Tama? Magkakaiba lang tayo sa blessing. Bakit magkakaiba sa blessing? Kasi depende kung paano niyo pinaniniwalaan yung paglilingkod sa Panginoon. Kasi yung kaligtasan, binigay sa atin yun as free. Pero yung reward at blessing, hindi ho po pwedeng nakanganga lang tayo. Hindi, ang blessing naman ng Panginoon, depende kung gusto niyo tayong bigyan eh. Mali. Ang blessing ng Panginoon, binibigay niya sa karapat-dapat. Eh di wala tayong mag-service, nganganal tayo sa bahay. Baka matsambahan tayong bumagsak ang blessing dito eh. Bagsakan ka ng kisame dyan. Tama po ba mga kapatid? Pag mali ang iyong paniniwala, mali rin na magiging buhay mo eh. Okay, ito pang challenging dito. Sabi ng Bible, and all that believe were together. Nakita nyo yung kanilang unity. Tama? Verse number 45. And sold their possessions and goods. Bakit hindi ho tayo pare-parehas ng giving? Kasi magkakaiba sweldo natin. Tama? Pero kahit magkakaiba sweldo natin, ang issue pa rin dyan, yung binibigay mo ba, tama. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kahit ba 5 piso yan, kung 5 piso ba, ang tamang ibigay mo. Eh baka nagbigay ka ng 100, hindi pala yung 100 ng tama. Tinalo ka pa ng 5 piso. Kasi yung 5 piso, yun yung kanyang talagang tamang ibigay. Yung nagbigay ng 100, baka hindi pala yun ang tama niyang ibigay. Depende pa rin sa paniniwala. Tama? Kasi tingnan nyo to. Nakakita na ba kayo ng langit? Sino sa inyo nakakita na sa langit? At bumalik lang dito. Ganunin nyo ngayon katabi nyo kung tao pa yan. Walang nakakita ng langit pero naniniwala ka pupunta ka ron. Tama? Bakit pagdating dito hindi ka naniniwala na ibabalik sa iyo ng Panginoon? Bakit pag nag-surrender ka ng buhay, natatakot ka, baka hindi ka pakainin ng Panginoon? Eh, yung langit, pinaniwala mo, di mo nakikita eh. Eh, samantalang, yung mga nag-surrender ng buhay, nakita mo, pinagpala ng Diyos eh. Yung mga naghulog ng tama rito, binalik ng Panginoon eh. May ebidensya eh. Yung langit, walang ebidensya, naniwala ka? Hello? Sino sa inyo ang pupunta ng langit? Taas ang kamay. Pero hindi niyo pa nakita.
naniniwala kayo, doon kayo pupunta. Tama po? Bakit din subukan i-apply dito yung paniniwala nyo rin doon? Na kahit hindi ko nakitang babalik, gagawin ko yan kasi sabi ng Bible eh. Tignan nyo, pag nangyari yan, wala tayong babanggitin dito na church, pag-pray nyo ho yung tubig, pag-pray nyo yung kuryente, pag-pray nyo yung makakain ng mga workers, ng pastor, pag-pray natin yung bayarin, pag-pray natin ng mga Bible training ito. Wala nang ganun. Bakit? Kasi pag tama lahat ng pananaw, ganito ang gagawin natin. Verse 45, and sold their possessions and goods and parted them to all men, and every man had need. And they continuing daily. Kaya napakahalaga na tayo po ay nag-aaral pa rin ng Bible. Amen. Bakit? And they continuing daily with one accord in the temple and breaking of bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. So anong ibig sabihin? Ito yung dapat maging practice ng buhay natin. Hindi dapat nakakatamad ang pagbabasa ng Bible. Hindi dapat nakakasawa pumupunta ng church. Hello? Hindi dapat nakapanghihinayang na may ginagawa ka sa Panginoon, nagbibigay ka sa Panginoon. Kasi kapag tama ang doktrina mo, lahat ng ginawa mo, may ibabalik sa iyo ang Diyos. Bakit may napipigilan? Kasi nagdududa. Hindi na naiintindihan yung doktrina. Pag sinabing doktrina, hindi babaliin ng Diyos yan. Subukan nyo. Anong sabi ng Bible? Knock. Anong sagot ng Diyos? And it shall be open unto you. Tama? Seek. Anong sabi? Sibin, sunod. After ng seek, sibin. Seek and ye shall find. Ask and need ng floor. Kayo po ang may ask. And it shall be given you. Tama? Yun yung doktrina sabi ng Bible. Kumatok ka, pagbubuksan ka. Tama? Yan sabi ng Bible eh. Hanapin mo, masusumpungan mo. Humingi ka, bibigyan ka. Kaya hindi natin magawa kasi nga hindi natin naiintindihan yung doctrine. Hindi pwedeng hindi to pa rin ng Diyos pag kumatok ka. Hindi pwedeng hindi to pa rin ng Diyos na naghanap ka sa Kanya, hindi mo siya makikita. Hindi siya kagaya ng mga hinuutangan mo nagtatago. Draw nigh to God and He will draw nigh unto you. Yun sabi ng Bible, call unto me and I will answer thee. And shew thee great and mighty things which thou knowest not. Yung mga kapatid, doktrina to eh. Hindi to babaliin ng Diyos. Tayo pa pwedeng bumali. Pero ang Diyos hindi babali sa pangako niya. Ang Diyos hindi sisira sa sinabi niya. Amen? Pag sinabi niyang, I will never leave you nor forsake you, totoo yun. Diba? Kaya nga, ano yung pangalawang bagay na makita natin dito? You have a right practice in living. Kung tama doktrina mo, hindi to mahirap para sa'yo. Hindi mahirap pumunta ng church. Hindi mahirap kumanta, hindi mahirap tumugtog, hindi mahirap magturo, hindi mahirap umaten, hindi mahirap magbigay, hindi mahirap mag-aral sa salita ng Diyos. Ang lahat ng yon magagawa mo kasi nga tinuro yan. Amen? Okay. Bakit pag sa mga panoorin o kaya sa Facebook, kaya nating tumagal ng ilang oras? Pero pag nagbuklat ng Bible, ang dami nating nararamdaman. Parang sumasakit yata ulo ko. Parang nanlalabo paningin ko eh. Ewan ko kung totoo po yun sa inyo. Ano? Di ba, pag sabi nga nila, pag inaanto ka, magbasa ka ng Bible. Ay, pag hindi ka makatulog, magbasa ka ng Bible. Pag buklat pa lang, minsan nakakatawa pero nakakahiya eh. Kaya nating mag-scroll ng napakadami sa cellphone, pero sa Bible verses, parang napapagod kagad tayo. Tama po ba mga kapatid? Okay. Ako, nawiwili ako sa reels eh.
Wala, ano lang po yan, naglilibang lang naman ako. Lagi binabantay yung reels ko, ilan na ba? Ilan na ba yung mga nanood? Ilan na ba yung nag-share? Ilan na ba yung ano? May star ba ako? Sabi ko, yung reels ko parang 960 pa lang. Dapat umabot to ng 1,000. Kanya hindi ko napapansin, kagaganong ko, nauubos yung oras ko. Pero i-share niyo pa rin yung reels ko. Yung sa akin lang, wag na kayong makinig sa iba. So, ibig sabihin mga kapatid, bakit sa mga ganon, kaya natin ng matagal. Sa church, parang inip na inip tayo. Pag meron tayong panonoodin ng online sa atin, minamadali natin. Ang haba naman. Hindi natin kayang, naranasan kayo, hindi natin kayang pumirme sa isang lugar at manood. Di ba, ang dami tayong ginagawa. Pero pag yung pinapanood natin, talagang, tumigil ka nga muna, huwag mo ako istorbohin. Ewan ko kung totoo yun sa inyo, ha? Pero parang hindi naman, parang nakafocus kayo sa pag-aaral ng Bible, eh. Kasi yung itsura niyo, parang wala kayong reaksyon. Hindi ko alam kung nagpapanggap kayo o totoo lang kayo sa sarili ninyo. Ay sabihin mga kapatid, bakit pagdating doon, parang ang hirap, parang nakikiusap sa atin ng Diyos na mabuhay tayong Kristiyano? Tama po ba mga kapatid? Kung ito tamang paniniwala natin, hindi po pwedeng hindi ito mag-manifest. Sigurado, ang Kristiyano na mayroon tamang pananaw, tamang doktrina, may tamang pamumuhay. Amen? Gagawin niya yung tinuturo ng Bible. Hindi po pwedeng na-save ka nang hindi ka papabaptize. Hindi pwedeng na-save ka, nagpabaptize ka, nang hindi ka maglilingkod. Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Yun ho yung mga dapat nating maintindihan. And last but not the least, you have a right pattern from the Lord. Kasi, kung ang pag-uusapan, paniniwala, prinsipyo, at katuruan, sabi ho ng Philippians chapter 2, verses 5 to 8, let this mind be in you. Sabi po rito, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Ibig sabihin, although siya Diyos, si Kristo siya, Panginoon, tagapagligtas, sabi ng Bible, hindi niya itinuring na yung sarili niya kapantay ng Diyos nung siya'y nandito sa lupa. Sabi ho ng Bible, but made himself of no reputation. Totoo bang wala siyang reputation? And took upon him the form of a servant. Sabi ho ng Bible, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Alam niyo kung i-elaborate pa natin ito, yung mamatay ka para sa Diyos, kahanga-hanga na yun, pero namatay pa siya sa krus, na kung saan yun ang nakahihiyang kamatayan. Yung namatay ka na parang tinuring kang kriminal kaya ka pinatay. Ang sabi ng Bible, hindi naman siya makasalanan eh. Kaya mga kapatid, yung atin pong ginagawa ngayon, hango yan sa mga ginawa ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung salitang holiness and Christ-likeness nakikita sa atin. Kasi ang tama, yung buhay natin, maging kagaya na naging buhay ng ating Panginoong Jesus. Tingnan po ninyo. Anong tawag sa atin? Kristiyano. Tama? Ang tawag sa atin ay Christians. Yung nakakapit sa ating pangalan, pangalan ni Kristo eh. Tayo ngayon ang nagre-represent sa image ni Christ dito sa lupa. Kasi bumalik na siya sa kanang luklukan ng Ama. Kaya ang tawag sa atin, Christians. Hello po. Tayo ang nagre-represent kay Kristo. So, therefore, bilang mga representative ni Christ, ang nire-represent natin kung sino si Kristo. At ang dapat maging lakad natin, yung ginawa ni Kristo. Kaya nga ano sabi niya, let this mind be in you. Kaya tignan niyo po, paano ba nabuhay si Christ dito sa lupa? John 6:38, for I came down from heaven not to do mine own will. Tama ba ako mga kapatid? Yan ang sabi ng Bible. Naparito ako sa lupa, hindi para gawin ang aking kalooban, but the will of Him
that sent me. Malinaw po ba yung sinabi ng Bible? Hindi siya pumarito para sa kanyang gusto, kundi para sa gusto ng Ama na nagsugo sa kanya. So sa makatuwid, dapat ito yung maging buhay natin. Mabuhay tayo hindi lang parang naligtas, kundi mabuhay tayo na nakikita sa atin yung kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi yung para sa atin. Kaya sabi ng Apostle Paul, kaya kong isakripisyo ang lahat that I may win Christ. Kaya nga para sa ating paglulundo, past 9 na po tayo eh. Joshua chapter 1 verse number 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Yan, napakalaga. Maging observant tayo, maging aware tayo, para bang pag pinag-usapan yung salita ng Panginoon, dapat wag tayong pumayag na napakinggan lang natin yan. Dapat talagang inaaral natin yan at iniintindi natin. You know, sabi ng Bible, yung mga Thessalonian believers, ano sabi? Mga matatalino sila. Pero ano sabi ng Bible sa mga Berean believers? They were more noble than those in Thessalonica. Yung mga Thessalonian believers, talagang matindi ng mag-aral ng Bible yan eh. Ini-scrutinize na eh. Sabi ng Bible, mas matindi itong mga Berean believers na ito. Bakit? Talagang pinag-aaralan nila ang salita ng Diyos araw at gabi. Kaya nga, sana dumating sa punto ng buhay natin, yung pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi na tayo nag-e-endure, nag-e-enjoy na tayo. Dapat pag nagbabasa ng Bible, hindi na sufferings. Dapat parang itong pagkain na talagang pinananabikan natin, ninanamnam na natin. Wow, ang sarap makinig, ang sarap magbasa, ang sarap matuto ng salita ng Panginoon. Kaya ano sabi ng Bible? According to all that is written in the book, in the Bible. Kaya sabi ng Bible, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kaya kung gusto ho natin, mga kapatid, na yung buhay din natin, maranasan natin yung nangyari kay Apostle Paul, out of them all, the Lord delivered me. Hindi dahil sa sinabi lang ni Apostle Paul yon, kundi naranasan niya mismo yon sa kanyang buhay. And take note, paniniwala ni Apostle Paul yon. Tama? Yung paniniwala niya, pinapasa niya kay Timothy. That was fully known my doctrine, manner of life. Kaya nga mga kapatid, kung tama ang ating paniniwala, tama rin ang magiging direksyon ng ating buhay. Sana po pinagpala tayo ng mensahe ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon,